Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Lester. Taong 1978, probinsya ng Quezon. Minsan sa sobrang pagkadesperado ay handa nating paniwalaan ang lahat. Lalo pa kung nakasalalay dito ang buhay ng mga mahal natin sa buhay. Maging ang pinaka-imposible ay handa nating tanggapin. Huwag lamang silang mawala sa atin. Ito ay naging karanasan ng ating bida. Si Lester ay mula sa simpleng pamilya. Namumuhay ng payapa sa probinsya kasama ang mga magulang. 15 taong gulang pa lamang siya ng mga panahong yon. At masasabing pinalaki ng maayos dahil maganda ang pakikitungo sa kapwa. Lalo na sa mga nakakatanda. Isa sa pinakamagandang katangian ni Lester ay ang pagiging masayahin. Mahilig itong tumawa at kadalasan kabiruan ang mga nakakatanda sa lugar. At palagi nitong kausap ay si Mang Roding. May-ari ng isang maliit na tindahan ng libro sa lugar. Madalas na pumupunta ang binata sa tindahan upang magbasa ng mga libro. Hinahayaan na lamang ito ni Mang Roding dahil kakaiba ang nakikita niyang interes sa binata, lalo na sa mga lumang aklat na naroroon. Ang ilan sa mga ito ay binibigay na lamang na matanda kay Lester dahil wala nang bibili ng ganong mga aklat. Tuwang-tuwa si Lester sa tuwing nasa aklatan ito at makikitang tila nasa ibang mundo sa tuwing may binabasang libro ang binata. Ngunit nagbago ang lahat dahil sa isang malungkot na pangyayari. Nagkasakit ang ina at huli na nang malaman nila. Tinaningan na ng doktor ang buhay. Ayon sa mga dalubhasa, tuluyan ng kumalat ang sakit sa katawan ng ginang at ilang taon na lamang ang ilalagi sa mundo. Halos gumuho ang mundo ni Lester nang malaman niya ito mula sa ama. At yung dating palangiting binata, biglang nagbago. Halos hindi na ito lumalabas ng tahanan. At kung lalabas man ay hindi na ito nakikipag-usap sa iba. Isa sa mga nakapansin nito ay si Mang Roding. Palagi niyang inaabangan si Lester sa labas ng tindahan. Ngunit hindi na niya ito nakita pa. Nag-aalala ang matanda. Kaya naman naisip niyang bisitahin ito. Sa bakuran pa lamang ay nakita na ni Mang Roding si Lester na nakaupo. Nakatitig sa malayo. Hawak-hawak nito ang isang aklat na binigay sa kanya ng matanda. Hindi nag-atubiling lumapit si Mang Roding upang kamustahin ang kaibigan. "Aba Lester, nandito ka lang pala. Bakit hindi ka na dumadalaw sa akin? May problema ba?" Bungad ng matanda. Umiling lamang ang binata at tumugon. "Wala naman po, Mang Roding. May iniisip lang po ako. Si nanay kasi, may sakit. Tsaka, ang sabi ng doktor, hindi na daw po siya magtatagal." Tugon ni Lester. Mangiyak-ngiyak ang binata habang nagpapaliwanag. Damang-dama ni Mang Roding ang kalungkutan mula dito. At para mapayapa, kinuha niya ang isang lumang libro mula sa dalang bag at iniabot yon sa binata. "Alam kong gustong-gusto mo ang librong yan. Sana mapasaya kita kahit sa simpleng paraan." Muling wika ni Mang Roding. "Isang bagay lang po ang gusto kong mangyari, Mang Roding. Ang gumaling po ang nanay ko. Ayoko po siyang mamatay." Tugon ni Lester habang humahagulgol. At para mapagaan ng kalooban ay nagkwento si Mang Roding.
Makinig ka sa akin, Lester. May isang sikat na alamat dito sa ating bayan. At kahit sinong matanda ang tanungin mo, alam na alam nila ang kwentong ito. Ito ang alamat ng manunubig. Wika ni Mang Roding. Biglang napaangat ang ulo ng binata at pinunasan ang luha. Alam na alam ni Mang Roding kung paano hulihin ang kiliti ni Lester. At ito ay sa pamamagitan ng mga alamat. Alam ng matanda na nakuha niya ang atensyon ni Lester. Kaya nagsimula na itong magkwento. Noong unang panahon, isang mag-asawa ang namumuhay sa tabi ng lawa doon sa kabilang bundok. Namumuhay ng simple ang dalawa. Nagtatrabaho ang lalaki sa minahan at sapat lamang ang kinikita para sa kanilang mag-asawa. Hindi sila nabiyayaan ng anak dahil kapwa matanda na din ng mga ito nang magpa siyang magsama. Gayunpaman, naging masaya sila. Naging kaugalian na ng mga itong mamigay ng gulay sa mga kababaryo dahil may maliit silang taniman sa kanilang bakuran. Kinalugdan ng lahat ang mag-asawa at isang gabi umuwing masaya ang lalaki dahil nakahukay siya ng isang bato. Nagkataong wala ang kanilang amo kaya pinili niyang dalhin na lamang ito pauwi at bukas ipakita. Pero lingid sa kalaman ng lalaki na isa itong uri ng talisman. Kulay dilaw ang batong ito na kumikinang sa dilim. Nag-iiba ang kulay sa tuwing matatapat sa araw at sa tuwing hawak ito ng lalaki, nakakaramdam siya ng kakaibang lakas. Pero ang mas kinagulat nito, nang matuklasan niyang kaya ng batong yon ang bumuhay ng patay na hayop sa pamamagitan lamang ng paglapat nito sa katawan. Natuwa yung lalaki. Namangha sa kakayanan ng batong yon. Kaya nagpa siya itong itago na lang at huwag ipaalam sa kanilang amo ang tungkol sa nakitang bato. Lumipas sa mga araw, buwan na taon, na naitago ng lalaki ang lihim ng batong yon. Pero isang hindi inaasahang sakuna ang naganap isang gabi. Napakalakas ng ulan at wala itong tigil sa pagbuhos. Magdamag na nakiramdam ang mag-asawa dahil baka biglang tumaas ang tubig at bumaha sa buong pamayanan. Nagsalitan pa sa pagbabantay ang mga kalalakihan para may pagbigay alam sa iba kung sakaling tumaas man ang tubig sa lawa. Pero hindi sinasadyang nakatulog yung mga nagbabantay nang bigla na lang bumulusok pababa ng bundok yung napakalakas na tubig. Bumaba ito sa lawa at tuluyang umabot sa pangpang kung saan nakatayo yung bahay ng mag-asawa. Dahil sa lakas ng agos, natangay ang halos lahat ng kabahayan sa paligid. Nilamon ng tubig lawa ang mga walang kamalay-malay na taga-baryo at hindi rin nakaligtas ang mag-asawa. Alam ng lalaking katapusan na nilang pareho ng mga sandaling yon dahil habang nakalubog sila sa tubig, unti-unti niyang nararamdaman ang paglisa ng hininga hanggang sa tuluyan na nga siyang nalunod. Pero laking pagtataka niya nang magising siya. Nakasampa sa isang putol na puno sa gilid ng pangpang. Kinapapa ng lalaki yung katawan niya at makailang beses pa nitong sinuntok ang sarili. Para lang mapatunayan na buhay siya. Natuwa yung lalaki dahil sa kaganapan. Inakala niyang patay na siya nung gabing yon. At habang nakaupo sa lupa, naalala nito yung asawa niya. Napatingin pa siya sa paligid, pero wala doon ni isang katawan. Tanging siya lamang ang napadpad sa gawing yon ng lawa. Tumayo yung lalaki at nagsimulang hanapin yung asawa. Habang naglalakad, iniisip niya kung paanong nangyari ang lahat. Alam ng lalaki na namatay na siya sa baha. Pero ang labis nitong pinagtataka kung bakit buhay pa din siya. Kinapaan ng lalaki yung tagiliran at naroon pa rin yung sariwang sugat mula sa pagkakatusok sa isang matulis na kahoy. Nanlaki yung mga mata niya nang makitang unti-unti itong sumasara.
Inangat ng lalaki yung kanyang damit. Nakita ang talismang napulot sa minahan. Naalala niya ang kakayanan nitong magpagaling. Ngunit hindi niya akalain na kaya din itong bumuhay ng patay. Patuloy ang kanyang paghahanap sa asawa. Ilang araw niyang inikot ang buong paligid ng lawa. Ngunit wala siyang natagpuan. Ginalugad din ng lalaki yung buong kagubatan sa pag-asang naroon yung katawan ng asawa. Pero lumipas ang mahigit 5 dekada. Hindi pa rin niya ito nahanap. Sinasabing patuloy pa ding naghahanap yung lalaki sa asawa. At sa bawat lugar na madadaanan, nag-iiwan ito ng palatandaan. Sa pamamagitan ng isang itim na batong tinatali niya ng kanyang buhok at sinasabit sa sanga ng mga punong madadaanan. Biglang naputol ang pagkukwento ni Mang Roding nang biglang magsalita si Lester. Kung kayang magpagaling ng batong hawak ng lalaki, siguro pwede kong hiramin sa kanya yun para mapagaling si nanay, no? Wika ni Lester. Napangiti si Mang Roding at tumugon. Pero alamat lang ang kasaysayan ng manunubig, Lester. Walang makapagbigay ng patunay kung totoo ba ito o likha lamang ng isang taong may malikot na imahinasyon. Kaya kung hahangarin mong mahanap yung manunubig, isa yung malaking suntok sa buwan. Tugon ni Mang Roding. Tumayo si Lester at pinakita ang librong binigay ng matanda. Sabay sabing, ang bawat kwento, alamat at parabola, may pinagbasehang katotohanan. Alam niyo po yan, Mang Roding. Wala naman po sigurong mawawala sa akin kung susubukan kong hanapin ang karoroonan ng manunubig eh. Muling wika ng binata. Napailing ang matanda dahil nakalimutan nito ang isang ugali ni Lester. Sa oras na may hinangad dito, walang makakapigil dito at gagawin niya ang lahat upang patunayan ang mga sikreto sa likod ng isang kwento. Pakiusap lang, iho. Huwag mong itutuloy ang binabalak mo. Masasayang lang ang Biglang naputol sa pagsasalita ang matanda dahil dumating ang tatay ni Lester. O Mang Roding, nandito ka pala. Bakit hindi ka muna pumasok sa loob para makapagkape? Lester, samahan mo nga yung kaibigan mo sa loob at bigyan mo ng maiinom. Malamig pa naman dito sa labas. Wika ni Tatay Tomas. Kagad namang sumunod ang binata. At habang nasa loob sila ng tahanan, nakita ni Mang Roding ang kalagayan ng ina ni Lester. Sobrang payat nito at nakakalbo na. Halos hindi na din ito makapaglakad dahil sa panghihina ng katawan. Gusto ko pong bumalik sa dati si nanay. Gusto ko po siyang gumaling. Kaya kahit pinakamaliit na pag-asa, handa kong panghawakan. Nakapagpasya na po ako, Mang Roding. Hahanapin ko po yung manunubig. Wika ni Lester. Napailing na lamang si Mang Roding dahil alam nitong wala na siyang magagawa pa. Hinayaan na lamang niya ang binatang gawin ng gusto sa pag-aakalang mabibigo ang binata. Pasensya na, iho. Hindi ako makakatulong sa gusto mong gawin. Pero heto, kung talagang desidido kang patunayan sa sarili mo ang alamat, gamitin mo itong mapa para matunton yung dating tahanan ng manunubig. Sige na, magpapaalam na ako. Mag-iingat ka. Wika ni Mang Roding. Nang sumunod na araw, unti-unting inayos ni Lester ang mga kagamitan. Lingid sa kaalaman ng mga magulang ang gagawin. Dahil alam niyang sa oras na malaman nila ito, siguradong hindi sila papayag. Nang maayos na ang lahat, inantay ni Lester na makatulog ang ama. At sa kalagitnaan ng gabi,
Sinimula ng binata ang paghahanap sa maalamat na manunubig. Tumawid ito papunta sa kabilang bundok at gamit ang mapang binigay ni Mang Roding, natuntun nga ni Lester ang kinatatayuan ng tahanan ng manunubig. Simula doon ay hinanap niya ang mga sinasabing bakas na naiwan. Mahusay sa pagbasa ng mapa si Lester, kaya naman madali niyang natunton ang mga palatandaan sa mapa. Ngunit hindi pa din niya nakikita ang mga batong iniwan ng manunubig. Naikot na ng binata ang lawa. Ngunit hindi pa din ito nagagawang makahanap ng alinmang patunay na totoo ang manunubig. Unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang binata, hanggang sa napagpasyahan itong umuwi na lamang. Ilang araw din itong nagpaikot-ikot sa kagubatan at paubos na ang dala niyang pagkain. Naupo si Lester sa isang bato at pinag-isipang mabuti ang susunod na gagawin. Nang mapalingon siya sa gawing kanan, nakakita ito ng isang itim na batong nakasabit sa sanga ng puno. Binalot na ng lumot ang batong yon, kaya alam ni Lester na matagal na itong nakasabit. Nabuhayan ng pag-asa ang binata sa nakita, kaya muli nitong sinimulan ang paghahanap. Hanggang sa parami ng parami ang mga palatandaang nakikita ni Lester, hanggang sa dalhin siya ng mga ito sa isang yungib. Sa kabilang banda, alalang-alala ang mga magulang ng binata. Napansin ni Tatay Tomas na ilang araw nang hindi lumalabas ng silid ang anak. Wala naman itong kamuwang-muwang na umalis si Lester upang hanapin ang sinasabing manunubig. Pilit nitong binubuksan ang pinto at nakitang walang tao sa silid ng binata. Nag-iwan ito ng isang sulat sa kama na nagsasabing, "Ginawa ko po ito para kay nanay." Hindi alam ni Tomas kung ano ang ibig sabihin ng sulat na yon. Bigla niyang naalala na si Mang Roding ang huling kausap ni Lester bago ito nawala. Dali-dali siyang lumabas upang ipagbigay alam sa mga pulis ang nangyari. Kasunod nito ay pinuntahan ng aklata ni Mang Roding. Kinausap niya ang matanda at sinabi nito ang napag-usapan nila ng binata. "Naku talaga yang si Lester oh. Kahit kailan, pabugso-bugso ng damdamin. Ang mga kabataan talaga. Hindi ko akalaing tototohanin niya ang paghanap sa manunubig." Wika ni Mang Roding. "Manunubig? Hindi ba alamat lang yon, Manong? Paanong naniwala si Lester doon?" Nagtatakang tanong ni Tatay Tomas. Napailing na lamang si Mang Roding at muling nagsalita. "Ang totoo, Tomas, desperado na ang anak mong mapagaling ang nanay niya. Ang huling sinabi niya sa akin, hahanapin niya yung manunubig at hihiramin yung talisman nito upang pagalingin yung nanay niya." Tugon ni Mang Roding. Napahawak na lamang sa ulo si Tatay Tomas sa mga narinig. Hindi niya din masisi ang matanda dahil alam niyang ginawa lamang ni Mang Roding ang nararapat upang paganin ang loob ni Lester na mga sandaling yon. Mang Roding, may paraan po ba para matuntun ko ang lugar kung saan maaaring nagpunta ang anak ko?" Tanong ni Mang Tomas. "Oo, Tomas. Isang mapa ang dala ni Lester. Mapa yon ang dating bayan sa tabi ng lawa sa kabilang bundok. Matagal nang wala ang bayang yon. Nilubog na ng baha, kaya medyo masukal ang bahaging yon ng kabundukan." Tugon ni Mang Roding. Dali-dali namang umalis si Tatay Tomas upang puntahan ang sinasabing lugar. Hindi na din ito pinalam sa asawa ang pagkawala ng anak dahil ayaw niyang lumalalang ang kalagayan nito. Mag-isang tinahak ni Tatay Tomas ang daan papunta sa kabilang bundok
hanggang sa makarating ito sa mismong lawa. Naghanap ng mga palatandaan na makapagtuturo kay Lester. Ngunit dahil na din sa kapal na mga talahib, nahirapan itong matunto ng kinaroroonan ng binata. Samantalang si Lester naman, tuloy pa din sa pagsunod sa mga palatandaan. At nang marating niya ang isang yungib, hindi nagdalawang isip ang binatang pumasok. Gamit ang maliit na flashlight, dahan-dahan niyang binabaybay ang madulas na daan papasok sa yungib. Inilawan niya ang mga dingding at napansin ito na katulad yon ng mga batong ginamit sa palatandaan. Hanggang sa narating ni Lester ang dulo ng yungib. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil napakalinis nito. At may mga kagamitang nagpapatunay na may nakatira doon. At habang iniikot ang tingin sa paligid, nakarinig ang binata ng mahinang pag-angil mula sa isang nilalang. Dali-dali itong nagtago sa ilalim ng mesa. Nakita ng binata ang paparating na pares na mga paa. Hindi umiimik si Lester na mga sandaling yon. Ngunit laking gulat niya nang biglang magsalita ang tao. "Kung ako sa'yo, lalabas na ako sa ilalim ng mesa. Kanina pa kita sinusundan kaya alam kong nandito ka." Wika ng lalaki. Dahan-dahang lumabas si Lester sa pinagtataguan. Ngunit nang iangat nito ang tingin, bigla siyang kinilabutan dahil napakapangit ng itsura ng taong nakatayo sa harap niya. Puting-puti ang balat, na halos nakadikit na ang buto sa mukha. Halos wala din itong buhok at nang pumaling ng tingin ang taong yon, nakita ni Lester ang kabila nitong mukha na wala nang nakatakip na balat. Nakalantad ang ngipin nito na tila sinadyang alisin ang balat sa pisngi. Nagsisigaw ang binata dahil sa sobrang takot. Ngunit bigla itong natigilan nang sabihin sa kanya ng manunubig na tumahimik siya. "Maupo ka, kaibigan. Dahil hindi naman kita kakainin. Ano ang dahilan kung bakit ka naparito?" Tanong ng manunubig. Unti-unting pinakalma ni Lester ang sarili hanggang sa tuluyan na itong bumalik sa tamang wisyo. "Naparito po ako para sa manunubig. Kailangan ko po ng tulong ng talisman niya para mapagaling po yung nanay ko." Wika ng binata. Tumawa ng malakas ang lalaki nang marinig ito. Tumayo sa kinauupuan at muling nagsalita. "Pagalingin ang iyong ina gamit ang talisman ng manunubig. Hindi mo yata alam ang sinasabi mo, bata." Wika nito habang nagbubuhos ng kung anong inumin sa baso. "Alam ko po ang ginagawa ko at yun lang po yung tanging paraan para gumaling yung nanay ko. Kaya kung kayo man po yung manunubig, pakiusap naman po. Ipahiram niyo po sa akin ng talisman." Pagmamakaawa ng binata. Biglang hinampas ng lalaki ang baso sa mesa at galit na nagsalita. "Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang kapangyarihan ng talisman ay hindi biyaya kundi isang sumpa. Tignan mo ko. Tignan mong maigi ang itsura ko. Ilang daang taon na ang nakalilipas. Naglalakad pa din ako sa mundong ito. Namatay ng lahat ng mga mahal ko. Naiwan na akong mag-isa. At kahit anong gawin ko sa sarili ko, hindi ako mamatay-matay.
Sa oras na malapatan ng talisman ng anumang pinsala sa katawan ng isang buhay na nilalang, kusa itong gagaling. Pero kapalit ng paggaling nito ay ang buhay na walang kamatayan. Makikita mong mamatay ang mga mahal mo sa buhay. Isa-isa kanilang iiwan. Samantalang ikaw, walang hanggan mong tatahakin ang landas ng kalungkutan at pag-isa. Yun ba ang buhay na gusto mong ibigay sa nanay mo? Wika ng manunubig. Biglang natahimik si Lester na mga sandaling yon. Napag-isip-isip nitong malungkot nga ang ganong buhay. Ang gusto ko lang naman po, makasama pa yung nanay ko ng mahabang panahon. Kaya po ko nandito dahil ayokong nakikita siyang nahihirapan. Dahil sa karamdaman niya. Pero kung mabubuhay siya sa pamamagitan ng isang sumpa, mas pipiliin ko pa rin ang makitang makapagpahinga siya sa huling hantungan. Tugon ng binata. Mahusay bata. Huwag mong sayangin ang oras mo sa halip na nandito ka at naghahangad ng mga bagay na hindi dapat. Igugol mo ang oras mo sa iyong ina. Malay mo, maghimala ang langit at pagbigyan ng iyong kahilingan. Pasensya ka na kung hindi ko maibibigay ang talisman. Habang buhay ko na itong dadalhin, ayokong mapunta sa iba ang sumpa ng walang kamatayan. Piliin mo ang mas maikling buhay kasama ang iyong pamilya. Sige na bata, humayo ka na at tahakin mo ang daan papunta sa kanluran. Naroon ang iyong ama at hinahanap ka. Wika ng manunubig. Dali-dali namang umalis si Lester. Sinunod nito ang sinabi ng lalaki. Natagpuan niya si Tatay Tomas na nagpapalinga-linga at dali-dali niya itong nilapitan. Saan ka ba galing bata ka? Nag-aalala ako sa iyo eh. Kami ng nanay mo. Halika na't umuwi na tayo at nag-aantay na siya. Wika ni Tatay Tomas. Matapos ang kaganapang yon, napagtanto ni Lester ang aral na nais ituro sa kanya ng manunubig. Mas matamis ang maikling buhay kasama ang pamilya kesa sa maging immortal at habang panahong mag-isa sa mundo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Dindoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Nang mga panahong ito, nasa edad 12 itong si Dindoy. Nakatira sa kanyang lolo at lola dahil mas malapit ang tahanan ng mga ito sa paaralang pinapasukan. Kahit na mahigit 1 oras ang nilalakad papunta sa paaralan, higit na mas malapit ito kung ikukumpara sa tahanan nila sa kabilang dulo ng kanilang baryo. Maliban sa matarik na daan, kakailanganin pa ni Dindoy na tumawid sa ilog na kung minsan ay napakalakas ng agos. Kaya napagpasyahan ng ama na doon siya mamalagi sa 2 matanda. Simpleng buhay lamang ang meron sila. Ang pangunahing pinagkakakitaan ng 2 matanda, ang pagtitinda ng mga tuyong dahon ng tabako sa kanilang bayan. Ang kagandahan lang ng hanap buhay nila. Sila mismo ang nagtatanim at nagpoproseso nito upang patuyuin. Dahil sa mura ang kanilang tabako, maraming tindero ang nag-aangkat sa kanila para ilako ito sa iba pang bayan.
Minsan sila pa ang naghahatid. Sa tuwing nangyayari yon, hindi maiwasang isama ng dalawang matanda si Dindoy. Dahil dito nagkaroon ng isang hindi makakalimutang karanasan ng binata. Sabado ng hapon na mga sandaling yon, naghahanda ang dalawang matanda na mga panindang dadalhin nila sa kabilang bayan. At syempre dahil linggo naman, isasama nila si Dindoy. Sa tuwing lalakad ang mga ito ay walang paglagyan ng pagkasabik ng binata. Tingnan mo nga naman itong apo mo, Ador. Parang bago ng bago eh. Halos kada isang linggo, pumupunta naman tayo sa San Vicente para magtinda. Matanong nga kita, apo. Ano bang meron doon? Tanong ni Lola Francia. Habang pinagmamasdang mag-ayos ng mga dahon ng tabako si Dindoy. Wala naman po, Lola. Makikita ko na naman po kasi yung kaibigan kong si Amihan eh. Tugon ni Dindoy. Nagkatinginan ang dalawang matanda. Dahil ang totoo, matagal na nila itong naririnig na nagkukwento tungkol sa kaibigan. Ngunit ang nakakapagtaka, ni minsan ay hindi pa nila ito nakita. Teka lang, apo, ha? Ano ba ang itsura niyang Amihan na sinasabi mo? Ang tagal na nating nagpupunta doon sa San Vicente. Hindi ko man lang nakita yung kaibigan mo. Maganda ba siya, po? Tanong ni Lolo Ador. Napangiti ang binata at kwento ang tungkol sa kaibigan. Lola naman, ilang beses ko na pong naikwento sa inyo yun eh. Matangkad po siya. May gintong buhok tapos kulay asul po yung mga mata. Palagi nga po kami naglalaro doon sa kakahuyan eh. Sa likod ng palengke. Tugon ni Dindoy. Napailing na lamang ang dalawang matanda. Inisip nilang nasisiraan na ng ulo ang bata. Pero wala naman silang nakikitang dahilan upang mangyari yon kay Dindoy. O siya, sige na, tapusin mo na ang pag-ayos ng mga dahong yan nang makapagpahinga na tayo. Baga tayo nga alis bukas, ha. Pag nahuli ka ng gising, iiwanan ka namin ng lola mo. Wika ni Lolo Ador. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay nagising na si Dindoy. Dali-dali itong nagbihis at pinuntahan ng dalawang matanda na nooy nagkakapinas sa kanilang kusina. O mabuti naman at nagising ka na. Sige na, Dindoy, dalhin mo na yung mga gamit mo sa tricycle. Tatapusin lang namin ng lola mo ang pagkakape. Wika ni Lolo Ador. Kagad namang lumabas ang binata sa bakuran kung saan nakaparada ang lumang tricycle ng lolo. Naupo si Dindoy habang inaantay ang dalawang matanda. Samantalang ang lolo at lola naman patuloy na nag-uusap sa loob ng tahanan. Natatakot na ako sa nangyayari sa ating apo, Ador. Hindi kaya napaglalaroan ng engkanto si Dindoy? Wika ni Lola Francia. Hindi naman siguro, Francia. Malimit lang din namang nakikipaglaro ang apo mo sa ibang bata. Baka nga siguro may nakilala siyang kaibigan doon sa San Vicente. Huwag ka na masyadong mag-isip ng masama tungkol sa apo mo. Magiging maayos lang ang lahat. Tugon ni Lolo Ador. Dahil sa pagkainip ay sumigaw si Dindoy. Dahilan para magkumahog na lumabas ang dalawang matanda. Pagkalabas ng mga ito, nakita nila ang mukha ng batang nakasimangot. Pasensya ka na, po. Medyo napasarap ang usapan namin ng lola mo eh. O siya, eto. Papaandarin ko na ang motor.
Wika ni Lolo Ador. Kagad namang napalitan ng ngiti ang simangot ni Dindoy. Aba talaga namang napakabilis magbago ng reaksyon ng apo ko ah. Siguro gustong gusto mo nang makita yung kaibigan mo ano? Wika ni Lola Francia. Oo naman po. Ilang araw na din kaming hindi nag-uusap eh. Siguro, nagtatampo na yun sa akin. Ito nga po, pinagbalot ko siya ng kakanin. Tugon ni Dindoy habang pinapakita ang laman ng dalang bag. Habang nasa biyahe, nakatutok ang mata ng binata sa daan. Nakangiti ito habang palapit sila ng palapit sa merkado ng San Vicente. Pagkarating sa lugar, kagad itong inutusan ng lolo. Mabilis namang kumilo si Dindoy. Napapatawa na lamang si Lola Francia dahil tila may hinahabol itong kung ano. Dahan-dahan naman na po, para namang may hinahabol kang biyahe ng tren. Wika ni Lola Francia. Hindi naman nagsalita pa si Dindoy. Sa halip ay nagtuloy-tuloy ito sa paglalatag ng mga dahon ng tabako. Matapos mailatag ang lahat, dali-daling dinampot ni Dindoy ang bag at tumalis. Mag-iingat ka po. Bumalik ka bago man ang halian ha. Bili ni Lola Francia. Hindi na lumingon pa si Dindoy. Tuloy-tuloy itong tumakbo papunta sa likod ng merkado. Napansin naman ito ni Lolo Ador kaya pinili niyang sundan ang apo. Malayo ang distansya nito mula kay Dindoy, kaya hindi siya napansin ng binata. Nagtago ang matanda sa makapal na halamanan. Pinagmamasdang mabuti ang ginagawa ni Dindoy. Naupo ito sa isang putol na puno habang nilalabas ang mga kakaning binaon. Nagbukas ng isang perasong alope si Dindoy at kinain ito habang tinatawag ang isang pangalan. Amihan, nandito na ako. May dala akong kakanin para sa'yo. Pagtawag ni Dindoy. Inikot ni Lolo Ador ang tingin sa paligid. Ngunit wala naman itong nakitang kahit ano. Medyo madilim pa ang paligid ng mga sandaling yon dahil hindi pa tuluyang sumisikat ang araw. Nag-antay pa ang matanda sa mga susunod na mangyayari hanggang sa tila umihip ang napakalamig na hangin. Nanginig ang kalamnan ng matanda na tila binuhusan ito ng tubig na may yelo. Habang hinahaplos ang balikat, bigla na lamang may lumitaw na isang babae at naupo sa tabi ni Dindoy. Napakaganda nito at katulad ng pagkakalarawan ng binata. May mahaba at kulay ginto itong buhok at kulay asul ang mga mata. Sa sobrang pagkamangha, hindi napansin ng matandang napatayo na pala siya mula sa pinagtataguan. Napalingon si Dindoy, maging ang nilalang na nasa tabi nito. Biglang umalis ang elemento at naglaho sa kadiliman ng gubat. Diyos ko Apo, hindi nga nagkamali ang Lola Francia mo. Pinaglalaruan ka nga ng mga engkanto. Halina at umuwi na tayo. Kailangan maipatingin kita sa albularyo para mapalayas ang elementong nanggagambala sa'yo. Wika ni Lolo Ador habang hawak ang kamay ni Dindoy. Ngunit nanlaban ito kaya nabitawan din siya ng matanda. At sa kasamaang palad, nadulas ang binata dahilan para matumba at tumama ang ulo sa putol na kahoy. Nawala ng malay ang binata, kaya nagkukumahog na binuhat ito ng matanda
at dinala sa malapit na center. Swerte lamang at may pagamutan sa lugar na yon, kaya mabilis na naagapan ang sugat ni Dindoy sa ulo. Ilang sandali ay nagkamalay na din ito. Iniikot ng binata ang tingin at dali-daling bumangon. "Lolo, nasa na po yung kaibigan ko? Tsaka bakit po ako nandito? Ano po bang nangyari?" Tanong ni Dindoy. "Nawalan ka ng malay nung madulas ka sa likod ng merkado. May maliit na sugat sa ulo pero maayos na ang lahat. Maya-maya lang lalabas na tayo dito." Tugon ni Lolo Ador. Ngunit wala sa kanya ang atensyon ni Dindoy. Laking gulat ng matanda dahil bigla na lamang itong bumaba sa higaan. Tumakbo palabas sa infirmaryo. Hindi na ito nagawang habulin ni Lolo Ador dahil napakabilis nitong tumakbo. Dali-daling bumalik si Dindoy sa likod ng merkado upang hanapin ang kaibigan. Pilit pa itong tinawag ni Dindoy, ngunit walang sumasagot at nagpapakita sa kanya. Nanlumo ang binata dahil iniisip nitong iniwanan na siya ng kaibigan. Muling naupo sa putol na puno. Piniling mag-antay doon. Ngunit ilang minuto lamang ang nakalipas ay dumating si Lolo Ador. Inaya nang umuwi ang binata. "Halika na po. Kailangan na nating umuwi. Hapon na at baka gabihin pa tayo sa daan." Wika ni Lolo Ador. Kahit labag pa sa loob ni Dindoy, wala naman itong magagawa. "Sa palagay ko, Lolo, natakot sa inyo yung kaibigan ko. Baka hindi na siya ulit makipaglaro sa akin yan Wika ni Dindoy. Hindi naman nasumagot pa si Lolo Ador. Kahit kay Lola Francia, hindi nito pinalam ang tungkol sa mga nasaksihan. Pagkarating sa tahanan, diretso na itong pumasok ng silid at natulog. Kinabukasan, maaga siyang ginising ni Lola Francia dahil may pasok pa ito sa eskwela. Ngunit nagulat ang matanda dahil inaapoy ng lagnat si Dindoy. "Ador, ang apo mo, nilalagnat. Dalian mo at kumuha ka ng dalisay na suka at ihalo sa maligamgam na tubig para ipangpunas natin sa kanya." Utos ni Lola Francia. Sa mga hindi nakakaalam, ang dalisay na suka o yung sukang matagal ng pinaasim, mabisang panglunas sa mataas na lagnat. Ipinapainom din ito sa mga batang may ubo noong araw dahil pinaniniwalaan na mainam itong pangtanggal na matigas na plema. Balik tayo sa kwento. Kaagad na pinunasan ni Lola Francia ang katawan ni Dindoy. Ilang sandali pa ang lumipas. Hindi pa din bumababa ang lagnat ng binata. Kaya nagpasya na si Lolo Ador na dalhin ang apo sa kanilang manggagamot. Walang kamalay-malay si Dindoy sa ginawa ng lolo. Nagulat na lamang ito nang magising. Nakitang nasa loob na siya ng isang silid. Dali-daling bumangon ang binata. Ngunit dahil sa panghihina ng katawan, hindi nito nagawang makatayo. "Uminahon ka lang, apo. Nandito tayo sa bahay ni Mang Carleng. Ipapatingin kita dahil hindi bumababa ang lagnat mo." Wika ni Lolo Ador. Habang pilit na pinipigilan si Dindoy. "Wala naman po akong sakit, Lolo Umuwi na lang po tayo. Tsaka sabi sa akin ng kaibigan ko, mapapahamak lang daw si Mang Carling kapag ginamot niya ako."
Tugon ni Dindoy. Nalabis namang pinagtataka ng matanda. Maya-maya lang ay dumating na si Mang Carling. Hindi na ito nagsayang pa ng oras. Dali-daling pinursuhan si Dindoy. Bigla itong napatayo na tila may kung anong nararamdaman sa binata. Sabihin mo sa akin, Ador, ano ang totoong nangyari sa apo mo? Bakit napakalamig ng katawan niya at halos hindi ko maramdaman ang presensya ng binatang ito kahit nasa loob kayo ng pamamahay ko? Tanong ng manggagamot. Hindi naman makasagot si Lolo Ador. Dahil maging siya ay walang kaalam-alam sa totoong pinagdadaanan ng apo. Lolo, umuwi na lang po tayo. Wala po akong sakit. Saka natatakot po ako sa kung anong pwedeng gawin ng kaibigan ko kay Mang Carling. Pagpupumilit ni Dindoy. Ngunit nagmatigas si Lolo Ador. Pilit nitong pinagamot ang binata sa kabila ng binigay nitong babala. Hanggang sa nagsimula ng gamutin ni Mang Carling si Dindoy. Habang nag-uusal ng mga dasal pang proteksyon. Napapansin niyang palakas ng palakas ang hangin sa paligid. Pinasarapan nito ang pinto at bintana ng tahanan para hindi mamatay ang mga nakasinding kandila sa altar. Ngunit hindi pa din tumigil ang pag-ihip ng hangin. Hanggang sa tuluyan na ngang nagdilim ang paligid. Dahil maging ang mga gaserang nakasindi ay nagkandamatay na din. Huminto sa pag-uusal ang matanda at nakiramdam. Tumigil din sa pag-ihip ang hangin. Muling sinindehan ng matanda ang mga kandila. Laking gulat nito nang lingunin niya si Dindoy. Dahil nakalutang na ang binata sa ere. Mahabaging Diyos, Ador! Tignan mo ang apo mo! Wika ni Mang Carling. Napalingon naman si Mang Ador kay Dindoy. Dahil medyo malayo ito sa kanya, hindi niya napansin ang nangyayari sa apo. Diyos ko po, Dindoy, apo. Anong nangyayari sa iyo? Mang Carling, pakiusap. Tulungan po ninyo ang apo ko. Tugon ni Lolo Ador. Naglabas ng kung anong mga kagamitan si Mang Carling. Inilapat ito sa katawan ng binata. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito gumagana. Nanlamig ang matandang manggagamot nang marinig niyang magsalita ang nilalang na sumasakop sa katawan ni Dindoy. Itigil mo ang ginagawa mo, albularyo. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Sinunod mo na lang sana ang payo ng binatang ito. Wala kang magagawa sa isang kagaya ko. Wika ng nilalang. Tinignang maigi ni Mang Carling ang binata at napagtanto. Mahinahon at maaliwalas ang mukha ni Dindoy. Walang anumang palatandaan na nahihirapan ito o nasasaktan. Kung gayon, ano ang kailangan mo sa batang ito? At bakit mo sinasakop ang katawan niya? Kung wala kang masamang tangka, ano ang intensyon mo sa pagpasok sa katawan ni Dindoy? Tanong ni Mang Carling. Samantalang si Mang Ador naman, nawala ng malay simula pa lang nang magsalita ang nilalang. Hindi masama ang pakay ko sa batang ito. At hindi ko din sinakop ang katawan niya. Dahil sa totoo lang, simulat sa pool ng isilang siya, nakadikit na ako sa katawan at kaluluwa niya. At ang tanging misyon ko ay panatilihing ligtas si Dindoy sa anumang kapahamakan.
Tugon ng elemento. At dahil hindi matukoy ni Mang Carling kung anong uri ito ng nilalang, humingi siya ng permiso dito upang mahawakan ang kamay ni Dindoy. At nang sandaling mahawakan ng matanda ang kanang pulso ng binata, bigla din itong napabitaw. Sa ilang segundong pagkakahawak nito sa kamay ni Dindoy, ipinakita ng nilalang ang totoo niyang anyo. Ngayon, nauunawaan ko na ang sinasabi mo. Patawad kung inakala kong isa kang masamang nilalang at patawad din kung sinubukan kitang saktan. Nawa ay maunawaan mo mga kilos ko at kung hindi kalabisan para sa'yo, maaari ko bang malaman ang pangalan mo, Gabay? Wika ni Mang Carling. Sa pamamagitan ng isipan, narinig na matandang manggagamot ang totoong pangalan ng elemento. Maya-maya lang ay kumalma ang lahat. Unti-unting bumababa ang katawan ni Dindoy sa hinihigaan nitong papag. Napaupo na lamang si Mang Carling. Nagpasalamat na wala siyang ginawang kahit ano para masakta ng elementong nasa katawan ng binata. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagkamalay na din si Dindoy. Nawala na din ang mataas na lagnat. Nakangiti si Mang Carling sa kanya habang papalapit ito at may daladalang tubig. Eto ha po, inumin mo. Napakaswerte mong bata ka, alam mo ba? Bihira ang mga kagaya mong nabiyayaan ng kakambal na mutya. At ang mas nakakamangha pa, isang elemento mula sa hangin ng gabay mo. Wika ni Mang Carling. Hindi maintindihan ng binata ang sinasabi ng matanda. Ngunit gayunpaman, ikwinento nito ang totoong nangyari. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Lolo Carling. Pero ang alam ko po, simula po nung bata pa ako, may kaibigan na akong nagngangalang Amihan. Akala ko nga po nakikita din siya ng ibang mga bata eh. Pero sinabi niya sa akin na ako lang ang nakakarinig at nakakakita sa kanya. Tugon ni Dindoy. Dagdag pa ng binata. Ilang beses na itong nailigtas ng kaibigan sa tiyak na kapahamakan. Isa na nga dito ang kakatapos lang na pangyayari sa likod ng merkado. Ang dahilan ng pagkakaroon ni Dindoy ng lagnat, isang makamandag na ahas. Ipinakita ng binata ang marka ng kagat nito sa kanyang binte. Hindi kagad napansin ni Lolo Ador ang nangyari dahil nakatuon ang pansin nito sa paligid. Napatango na lamang si Mang Carling na tila nauunawaan ang lahat. Sa pagdating ng panahon, Dindoy, malalaman mo kung bakit may kakambal kang mutya. Sa ngayon, sikapin mong mamuhay ng normal. Ingatan mo din ang kaibigan mo dahil napakabuti niya sa'yo. Wika ni Mang Carling. Ilang saglit pa ang nakalipas. Nagkamalay na din si Mang Ador. Naalimpungatan ito dahil narinig niyang nagtatawanan si Mang Carling at Dindoy sa labas ng tahanan. Nang matanaw ni Dindoy ang lolo, kaagad naman niya itong sinalubong. O apo, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Salamat Mang Carling ah. Wika ni Lolo Ador. Hindi ka dapat sa akin nagpapasalamat, Ador. Alam kong alam mo kung sino ang nararapat pasalamatan, hindi ba? O siya, magsiuwi na kayo at lumalalim na ang gabi. Tugon ni Mang Carling. Hindi man naging malinaw kay Lolo Ador ang nangyari.
Naging masaya na lamang ito dahil ligtas ang apo. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo pa itong naging masaya. Lumaki ng normal si Dindoy at tumuntong sa pagkabinata. Naging maayos naman ang buhay nito at walang anumang nangyaring hindi maganda. Paminsan-minsan, naririnig pa din nilang nakikipag-usap ang binata sa hindi nila nakikitang kaibigan. Ngunit nauunawaan ni Lolo Ador ang lahat, kaya hinayaan na lamang niya ito. Hindi makakalimutan ng matanda ang pangyayaring yon at hindi rin ito lubos akalaing ang apo ay isa sa mga batang biniyayaan ng kambal na mutya. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.